Ready? Sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll bring there for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim's pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow got aside. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of evening glory, will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the past we found, His mercy will be born. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sige po, maraming salamat po sa lahat at tinatawagan ko po ang ating pastor para po sa ating afternoon worship. Pastor Monta. Hindi pa rin kompleto. So, magandang hapon po muli sa bawat isa. Sisimulan po natin ang ating afternoon worship service para makapagsimula rin po tayo agad ng gawain ng mga bata. Dahil nakakatuwa po, excited po matin ang mga bata sa ating gawain. Ni-invite po ang lahat ng tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Bukas po kayo sa akin sa 2 Samuel. Aaralin po natin ang chapter 17 hanggang chapter 18, pero babasahin lang po natin yung highlight ng kwento. Basahin po natin ang salitan. 2 Samuel 17:15 to 24. Then said Hushai unto Zadok and unto Abiathar the priests, Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom, and the elders of Israel, and thus have I counseled. Now therefore send quickly and tell David, saying, Lodge not this night in the place of the wilderness, but stay till it is over, lest the king be swallowed up, and all the people that are with him. Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel, for they might not be seen to come into the city. And the wench went and told them. And they went and told King David. Nevertheless, a lad saw them and told Absalom, but they went both of them away quickly and came to a man's house in Babylon, which had a well in his court, whither they went down. And the woman
man took and spread a covering over the well's mouth, and spread ground corn thereon, and the thing was not known. And And when Absalom's servants came to the woman to the house, they said, Where is Ahimaaz and Jonathan? And the woman said unto them, They go before the room of water. And when they had sought and could not find them, they returned to Jerusalem. And it came to pass after they were departed, that they came up out of the well, and went and told King David, and said unto David, Arise and pass quickly over the water, for thus hath Ahithophel counseled against you. Then David arose and all the people that were with him, and they passed over Jordan. By the morning light there lacked not one of them that was not gone over Jordan. And when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass and arose, and got him home to his house, to his city, and put his household in order, and hanged himself and died, and was buried in the sepulchre of his father. Then David came to Mahanaim, and Absalom passed over Jordan, he and all the men of Israel with him. Salamat po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkabasa mo ng salita. Muli sa panumbalik namin sa pag-aaral ng buhay ni David, sa mga maging kami. Mapapurihan namin kayo, makita namin ang pagiging araw nyo sa buhay ng bawat isang tao. Tawad na mga Panginoon sa aming mga kasalanan. Salamat po sa mga batang excited dumalo ng gawain sa araw na ito. Bless nyo kami lahat, Panginoon, at tawa, may celebrate namin ang tamang pagpipilihan mo sa buhay namin. Ito lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, pinamagatan ko po ang mensahe natin sa umagang ito bilang 3 Kings. Dahil sa kwento natin, makakakita po tayo ng 3 hari na nabanggit dito sa ating kwento. Now, bilang review, kung maaalala nyo, si David, nagrebelde sa kanya ang kanyang anak na si Absalom. Si David tumakas, ngayon si Absalom, hinahunting siya. Meron siyang alagad si David na si Ahithophel na akala niya mapagkakatiwalaan niya. Trinaydor siya at naging counselor nito ni Absalom. Ngayon, last week, inaral natin na kung saan itong si Ahithophel hindi pinakinggan ni Absalom ang kanyang payo. At mas pinakinggan ni Absalom ang payo ng taong si Hushai, na kung saan totoong kaibigan ni David. At ginamit ng Panginoon si Hushai upang proteksyonan si David. Dahil ang payo ni Hushai, huwag ka munang sumugod kay David at tipunin mo yung lahat ng alagad mo, lahat ng kawal mo, dahil magaling si David sa laban. Dingid sa kaalaman ni Absalom, ito ang payo ni Hushai, hindi para tulungan siya, pero upang madelay yung pagsugod niya kay David at magkaroon ng oras na kung saan tumakas si David. At dito papasok yung chapter 17 hanggang chapter 18. Dahil 3 yung hari na ating pag-aaralan. Yung unang hari, ito yung hari na iningatan ng ating Panginoon. The king who was preserved. Sa kwento ng chapter 17, nung nagkaroon ng oras si David na tumakas, nagpadala kaagad si Hushai ng 2 mensahero na si Jonathan at Ahimaaz upang dalhin yung mensahe kay David. At ngayon, nung nalaman ni Absalom na may maging insider para kay David, nagbibigay ng mensahe kay David, pinahabol niya kaagad si David sa mga alagad niya at gusto niya ipapatay yung mga mensahero na ipinadala ni Hushai. Pero iningatan sila ng Panginoon, may isang babaeng tumulong sa kanila at tinago sila sa loob ng isang balon. Hindi sila napatay, nadala nila yung mensahe kay David, nakatakas kaagad si David, tumawid sila ng ilog ng Jordan overnight, nakarating si David sa lugar ng Mahanaim, na kung saan meron siyang nakilalang tao na nagbigay sa kanya ng mahihigaan, ng pagkain, ng tubig, ng lahat ng kakailanganin ni David at ng kanyang mga tauhan. Now, you remember from our last study na itong si Absalom, dahil sinunod niya yung payo ni Hushai kaysa kay Ahithophel,
Makikita natin dito na dinamdam ni Ahitofel yung kanyang pagkakabaliwala ng kanyang mensahe o ng kanyang payo. Ang ginawa dito ni Ahitofel, pagkatapos hindi siya pakinggan ni Absalom, sabi dun sa verse, umuwi siya sa kanyang bahay at siya ay nagbigti. Siya ay nagpakamatay. At dito makikita natin, bukod sa nakatakas si David, bukod sa iningatan ng Panginoon si David, ibinigay pa ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ni David. Now, first point natin, titignan natin yung hari na kung saan iningatan ng ating Panginoon. Bawat isang hari, meron tayo 3 punto upang patunayan yung ating claim. Si David, dahil siya yung haring iningatan ng Panginoon, unang punto kung sa paano siya iningatan ng Panginoon. Iningatan ng Panginoon yung mga mensahero na magbabanta kay David. Yung mga mensahero na gagamitin ni Hushai upang makatakas si David. Kung titignan nyo, napakadaming verse na binasa natin, from verse 15 to 21, upang ikwento lang sa atin yung istorya ng 2 mensahero. Habang inaaral ko ito, iniisip ko, nilagay ba ito ng writer para magkaroon ng suspense doon sa kwento? Hindi eh. Pero pinapakita sa atin yung punto that God is working to preserve David's life. Hindi ito alam ni David. Hindi ito nararamdaman ni David. At gusto kong makita ng bawat isa na yung mga tunay na anak ng Panginoon, hindi man natin nakikita o nararamdaman yung kanyang pagkilos. Kumikilos ang Panginoon upang tayo ay ingatan. Pangalawa, si David, makikita nyo na kung saan pre-reserve siya ng ating Panginoon mula sa kanya, isa sa kanyang pinaka malalakas na kalaban. Si Ahitofel, hindi lang siya ipinahiya ng Panginoon, hindi lang inignore yung kanyang payo, pero binawi ng Panginoon ang buhay ni Ahitofel. Siya mismo ang kumitil sa kanyang sariling buhay. So yung tao na kung saan tumatraidor kay David, tinanggal siya ng Panginoon sa equation panghabang buhay. At pangatlong punto upang patunayan na itong si David talaga ang king na preserve ng Panginoon. Hindi lang siya iningatan, hindi lang siya pinatakas, ibinigay ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangangailangan. Lahat ng provision, higaan, pagkain, inumin. Sabihin mo na kung anong kinakailangan ni David, ibinigay lahat ng Panginoon according to His perfect timing. No, hindi lang yung sustenance. Pero yung pakiramdam ni David na nandun yung support at the time na kritikal yung kanyang kalagayan, mas mapapatunayan niya yung kamay ng Panginoon ang kumikilo sa lahat ng bagay. May pangalawang klase ng hari na nandito sa ating kwento. May lamang po itong mensahe natin. 3 hari ang titignan natin. Yung unang hari, yung king na iningatan at walang iba kundi si David. Pangalawang hari, pagdating natin sa chapter 18, hindi na natin nabasa. There is a second king. At yung hari na ito, hindi Panginoon ang pumili. Hindi Panginoon ang nag-anoint dito sa hari. He is a self-declared king. At hindi siya yung haring iningatan. Siya yung haring pinarusahan ng ating. So tandaan niyo yung unang punto, yung haring iningatan. Yung pangalawa, yung haring pinarusahan. Si David, inorganize niya yung kanyang mga kawal. Hundreds or thousands, kasama si Joab, si Abishai, si Ittai. At nag-offer si David sa kanyang mga kawal na siya mismo ang makikipagdigma. Pero sabi ng mga kawal, hindi na. Mas mahalaga ang buhay mo, manatili ka, kailangan ka ng Israel. Kaya ang lumaban para kay David, si Joab, si Abishai at si Ittai, na nag-lead ng kanyang mga kawal. Nung malaman ni David na susugod ang kanyang anak na si Absalom, pinakiusapan niya yung 3 general niya na huwag niyong papatayin si Absalom. Kahit nagkasala si Absalom, anak pa rin siya ni David.
alam ni David na hindi siya dapat ang kumitil sa buhay ng kanyang mga kaaway, kung hindi ang ating Panginoon. Ngayon itong si David, nanalo siya. 20,000 Israelites ang namatay noong araw na yun. Malawak yung labanan na nangyari. At yung labanan na nangyari sa kanila, hindi sila nagdigmaan sa isang open na lugar. Naganap yung digmaan sa loob ng isang gubat. Ang sabi doon sa verses na binasa natin. Actually, karamihan ng mga namatay sa kampo ni Absalom, hindi sila David yung namatay. Namatay sila dahil doon sa tindi ng pagiging lublob ng gubat. Hindi sila sanay doon sa lugar. Yung gubat mismo ang pumatay sa kampo ni Absalom. At si Absalom, kung paano siya namatay, nung pataas na siya kay David, nangangabayo siya, sumabit ang kanyang ulo sa sanga ng isang puno. Sumabit yung kanyang ulo, hindi na siya makaalis, nakita siya ni Joab. At kilala niyo naman si Joab, talagang mamamatay tao. Hindi na sinunod yung utos ni David. Ipinahiya niya muna si Absalom, pagkatapos sinaksak niya ng 3 sibat sa kanyang puso. Now, pinatay ni Joab si Absalom, at makikita nyo na dito matatapos yung kwento. Si Absalom yung pangalawang hari na ating so dito malinaw na kung saan. We read from 2 Samuel chapter 18. There are 3 proofs, katulad ni David, there are 3 proofs why Absalom is the king who was punished. Unang proof, mas malaki yung kampo ni Absalom kesa kay David. Madali sa kanilang manalo kung lumaban sila sa labas ng gubat. Pero kumilos ang Panginoon, dinala silang lahat sa gubat, at dito niya inubos yung kampo ni Absalom. At kung titignan mo, yung verse 8 sa chapter 18, makikita nyo na hindi talaga sila David yung pumapatay. Panginoon yung umuubo sa kampo ni Absalom. Hindi si David ang nagpaparusa. Panginoon ang nagpaparusa sa lahat ng tao. Ina-appoint na hari ang kanyang sarili. Amen. Pangalawa, na proof na si Absalom ang haring pinarusahan. Out of nowhere, isipin mo, gaano nakakahiya na hindi ka namatay sa digmaan. Namatay ka kasi sumabit yung ulo mo doon sa sanga ng puno. Akala mo mangyayari lang sa mga comedy movie o sa mga anime. Tapos magugulat ka na nangyari ito kay Absalom. At kung titignan nyo, 3 verse lang yung ibinigay sa chapter 18 upang i-explain yung buong digmaan. At mahigit 6 na verses yung ginamit upang i-explain na sumabit si Absalom sa puno at ipinatay siya ni Joab. Bakit mas malala o mas marami yung verses na ginamit ng ating Panginoon? Bakit? Para ipakita sa inyo na hindi niya lang isinusulat yung history ng Israel, pero ipinapakita niya kung sa paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isang tao. Hindi lamang sa buhay ng mga Kristiyano katulad ni David na kanyang pinili, kahit sa buhay ng mga taong nagre-rebelde sa ating Panginoon. Kung iisipin nyo, teka, Pastor, paano yan kinungklud? Pag binasa ko, hindi naman nabanggit yung pangalan ng Panginoon. Hindi ba natin pwedeng sabihin na aksidente lang yung mga nangyari dito? Hindi. God is judging Absalom. Simula pa lang nung huling preaching natin, maalala nyo, bakit ni-reject ni Absalom yung payo ni Ahithophel? Dahil ba pangit yun o dahil ginusto ng Panginoon? Pareho. Ganito rin yun. Lahat ito ay parte ng plano ng Panginoon. Si Absalom na mamamatay tao, pinatay niya yung kanyang kapatid. Si Absalom na isang mayabang na anak ni David. Si Absalom na isang rebelyon. Si Absalom na kung saan ni-usurp yung authority ni David. Si Absalom na kung saan dinedify yung buhay ng mga Israelites. Imposible na hindi siya parusahan ng Panginoon. Kapatid, ito rin ang gusto kong makita ng bawat isa. Kung nagkakasala ka ngayon sa iyong buhay,
matakot tayo. Dahil imposibleng hindi tayo parusahan ng ating At alam niyo kung ano yung nakakatuwa dito sa kwento ito? Hindi espada nila David yung pumatay. It is as if yung creation, ginagamit ng Creator para isakatuparan yung lahat ng kanyang kagustuhan. Hindi ba ito timing? Sa tingin mo, yung baha, yung bagyo na nangyayari ngayon sa ating kapanahunan ay wala lang? Na natural lang yun? Na dahil may pumuto lang nung puno ng saging? Hindi. Inside joke po yun, hindi nauunawaan ng lahat. Kung pumunta po kayong Bible study natin, magigets nyo. Pero ang punto ko lang, the Creator can use the creation para ibigay ang parusa sa lahat ng tao na nagkakasala sa Kanya. Pangatlo na proof na si Absalom, yung haring pinarusahan, hindi lang siya pinatay. Namatay siya, nakinukutsa siya ni Joab. Yun yung pinakamasakit para kay Absalom. Dahil itong taong to, napakayabang niya, napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili. Ang mamatay siya, nakinukutsa siya ng mga taong mas mababa sa kanya. The author wants to make it clear na hindi si Absalom ang tunay na hari ng Israel. Malinaw rin dito na sinasabi sa atin ng author na si David, kailanman hindi niya ginustong patayin ang kanyang sariling anak. Si Joab lamang ang pumatay kay Absalom. O bakit namatay si Absalom? Dahil ba salbahe si Joab? Dahil ba violente si Joab? Dahil ba gusto ni Joab yung politically best para kay David? O dahil ginusto ko ng Panginoon? Pareho. Now, nakita natin dito na kung saan totoo na inutusan ni David si Joab na huwag patayin si Absalom. But politically speaking, ito yung best para kay David. Hanggat buhay si Absalom, may pagkakataon siya na kung saan mag-rebelde ulit sa kanyang tatay. And why is it important to indicate dito na sumuway si Joab kay David? Simple lang. Dahil kahit si David, hindi niya kayang baguhin yung plano ng Panginoon na kailangang mamatay ni Absalom. Kahit yung utos ni David na huwag patayin si Absalom, hindi niya mababali bilang hari yung kagustuhan ng Panginoon na kailangang mamatay ni Absalom. Hindi lang namatay si Absalom, inilibing siya sa kagubatan at yung tanging marka ng kanyang pagkamatay, mga bato na pinagpatong-patong ni Joab. Sa kanilang papanahunan, isa yon sa pinaka-nakakahiyang pamamaraan kung paano ka ilibing. Now, meron pang pangatlong hari na nabanggit dito. Charles, sino? Ang Panginoon. The third king. Kung yung unang hari, yung haring iningatan. Yung pangalawang hari, yung haring pinarusahan. Yung pangatlong hari sa kwento natin, yung haring nag-iingat at nagpaparusa. Amen. The king who preserves and punishes. We spent most of our time talking about yung dalawang hari. The king that was preserved, the king that was punished. Pero pangatlo, the third king, the king who preserves and the king who punishes. Panginoon ang pangatlong hari dito. 1 Samuel chapter 8 verse 7, and the Lord said to Samuel, obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. Tandaan nyo na bago maging hari si Saul, bago maging hari si David, walang hari ang Israel. Bakit? Ang nag-iisang hari nila ay ang ating Panginoon. Nung unang beses na humingi sila ng hari sa ating Panginoon, nireject nila ang ating Panginoon bilang hari. Kaya ipinigay sa kanila ng Panginoon si Saul. Si Saul na walang ibang gusto kung hindi ang trono. Iniyak pa nila ito sa ating Panginoon.
Nung pumalya si Saul, binigyan ng Panginoon ng isa pang hari, si David. The man after God's own heart, a man of faith, isang lalaki na puno ng blessing ng Panginoon ng kanyang leadership. At bakit siya bless ng Panginoon? Dahil sinusunod niya ang ating Panginoon. And now, why does God want us to think about itong tatlong hari sa hapon na ito? Bakit natin kailangan maunawaan yung account ng pagde-describe niya kung sa paano niya iningatan si David, yung account sa kung paano niya pinarusahan si Absalom, at yung account na kung sa paano naging hari ang ating Panginoon. Katulad ng unang dalawa, magbibigay tayo ng 3 punto. Why God is the King who preserves and punishes. Una, yung bakit ito ay kinukwento sa atin ng Panginoon. As King, He is warning us sa kalalagyan ng mga taong gustong maghari sa kanilang sariling buhay. Alam natin sa mga previous chapter na talagang si Absalom stand out siya sa mga tao. Matangkad siya, pogi siya, malakas yung karisma niya, yung itsura niya. Pero kahit hindi natin kamukha si Absalom, aminin man natin sa hindi, pareho tayo ng ugali ni Absalom. Gaano tayo kaiba kay Absalom? Hindi rin ba natin ginugusto kunin yung trono ng ating buhay, ng ating puso na dapat sa ating Panginoon? Hindi ba puno ng rejection, ng will ng Panginoon yung ating mga puso? Na sa tuwing nagkakasala tayo, mas pinipili natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng ating Panginoon? Hindi ba natin nire-reject yung glory ng tunay na hari? Hindi ba tayo nagre-rebel sa tunay na hari? Every time na kinukuha natin yung glory para sa ating sarili? Siguro yung desire natin hindi kasing lala nung kay Absalom, o hindi kasing open, publicly, katulad nung kay Absalom. Pero kapatid, lahat tayo may parehong tendency na lumabag sa utos ng Panginoon katulad ni Absalom. Huwag natin tignan yung ating mga katabi o yung ibang tao. Tignan natin ngayon yung ating mga sarili sa ating pananalita, sa ating ginagawa, sa ating pag-uugali. We are like Absalom. At sa mga taong katulad natin na nakikita si Absalom sa ating mga buhay, God is warning us today na kung mananatili tayo sa daan ng rebellion at resistance, if we refuse na mag-submit sa ating Panginoon hanggang lumalaban ka sa tunay na hari ng Israel, wala kang ibang inaantay kung hindi kahihiyan at kamatayan balang araw. At walang tao ang makakapagbago ng judgment ng ating Panginoon. Kung hindi na bago ni David yung judgment ng Panginoon, kahit i-declare niya kay Joab na huwag patayin si Absalom, sinong tao ang magtatanggol sa atin laban sa ating Diyos? Hindi lang naman hari na nagpaparusa ang Panginoon. Siya rin yung hari na nag-iingat at umiibig sa mga tao na lumalapit sa kanya. Tignan mo si David. Makasalanan ba si David o hindi? Makasalanan. Mamamatay tao, adulterer, nang-aagaw ng asawa. Pero, lumapit siya sa Panginoon nang may pagpapakumbaba at pagsisisi sa kanyang kasalanan. Kapatid, ito rin ba yung laman ng puso? I know lahat naman tayo nagkakasala. Kahit ako bilang pastor, marami akong kasalanan. Pero submissive ba tayo sa desire ng ating Panginoon? Marunong ba tayo magpakumbaba? Marunong ba tayo humingi ng tawad? Marunong ba tayo na kung saan yakapin muli ang ating Panginoong Jesucristo? Ganun pa nga kanya. If you do that, siya yung hari na mag-preserve sa iyo kaluluwa. Katulad ni David, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Pangatlo. The third thing that God wants to remind us, we need the King of Kings. He is not just the King, He is the King of Kings. Si King Absalom,
he failed miserably sa kanyang pagiging hari. Si David, sasabihin natin, yes, matinong hari kumpara kay Absalom at kay Saul. Siya yung hari na kinakailangan ng Israel. Pero hindi naman perfectong hari si David. Sabi ko nga sa inyo, adulterer, sinungaling, mamamatay tao. But the King of Kings is different. Pero may isa siyang pagkakatulad kay Absalom. Si Absalom namatay na nakasabit at nakatirig sa puno. Hindi rin ba ganito namatay ang ating Panginoon Jesucristo? Namatay siyang nakapako sa puno. Namatay si Absalom na puno ng kahihiyan. Hindi rin ba ganito namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Pero may malaking pagkakaiba. Si Absalom namatay siya, nadala-dala niya yung kahihiyan ng sarili niyang Kasalanan. pero ang Panginoong Jesucristo, the King of Kings, namatay siya na ang kahihiyang dala niya, kahihiyan hindi niya kasalanan, kung hindi kasalanan ng bawat isang taong pinili ng kanyang Ama. This is the true King of Kings. Si Saul, he was the king that the people wanted. David was the king that the people needed. Absalom was the king that declared himself as a king. Pero lahat sila pumalya, lahat sila nagkasala, lahat sila nagkulang. But there is one king, the King of Kings, na kailanman he should not prove himself dahil siya lang ang nag-iisang tunay na hari. Kapatid, nagsasubmit ka ba sa tunay na hari ng Israel sa araw na ito? Alam nyo, kahit anong posisyon nyo sa buhay nyo, may paglilingkuran ka. Kung asawa ang babae, maaari naglilingkod ka sa asawa mong lalaki. Kung empleyado ka, naglilingkod ka sa boss mo. Kung teacher ka, naglilingkod ka sa school o sa gobyerno. Kung pulis ka, may ranggo ka. Lahat tayo may pinaglilingkuran sa mundo to. Kung lahat tayo may kailangang paglingkuran, shouldn't you desire to serve the King of Kings? Amen. Panginoong Jesucristo, sa kamatayan niya katulad ni Absalom, tinupad ng pangako niya kay David at yung pangako niya sa bawat isang hinirang sa pamamagitan ng pananampalataya at pananampalataya lamang, we can trust na sapat ang kamatayan ng Panginoon sa puno ng krus ng Kalbaryo kung saan binuhat niya yung lahat ng kahihiyan na meron tayo. Dahil sa kanyang kamatayan, ina-assure tayo ng hari ng mga hari ng kanyang pangako na kung ano yung ginawa niya kay David, gagawin niya sa atin. That God will protect us, God will preserve us, because God is the King who both preserves and punishes. Dito ko tatapusin ang aking mensahe. Itong pangako na ito ng Panginoon, hindi ito matatapos kapag namatay ka. These promises are eternal. Napakagandang isipin na panghabang buhay, walang katapusan, i-enjoy natin yung presensya ng tunay na Amen. yan yung tapusin ko ang mensahe nito sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. We endure, we will also reign with Him. Na balang araw, magkahari ka, mamumuno ka, kasama ng hari ng mga hari. Amen. Nawa ko ba that you are no longer an ordinary person. You are now a king, a queen, because your father is the King of Kings. Amen. Kailan mo gustong maghari? Kung gusto mong maghari ngayon sa buhay mo, sige. Pero hindi ka na maghahari balang araw. I would rather spend my life here as a servant, as a slave,
if it means balang araw mag-aari ako kasama ang aking Panginoon, Jesus Cristo. Ano yung nakita namin sa mensahe? Simple lang. You can be a king like David or a king like Absalom. But whatever king you are, nandun ka pa rin sa kamay at control ng King of Kings. Is it your will or God's will? Is it punishment or preservation? Anong klaseng hari ka sa umaga sa hapon na ito? Manalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe, mga salitang narinig namin at napakinggan. Nawa na dakila namin ang inyong persona, Panginoon. Kaya salamat sa mga kapatid namin at mga batang nandito upang duman. Patawad nawa, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Bless you po aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po tayo lahat at manusunod po tayo sa ating himnas. Uling tawag po para po sa ating Panginoon sa Kristo. Hymnal number 7 po, may give-cross po tayo. Diyan na po ba lahat? Standing on the promises? Diyan na lahat? Amen. Sige po, standing on the promises, ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Sige po, sige po, let's pray po. Tapusin po na natin sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Sa mga gawain po namin na natapos, simula po ng umaga. Naway, gabayin niyo po kami. Panginoon, naway, ang bawat na pag-aralan po namin is tumatak sa aming isipan at puso.
Naway lagi namin matandaan na kayo lang po ang hari sa aming buhay. Kayo lang po ang siyang may otoridad sa aming buhay. Kayo po ang dapat namin dakilain sa mundong to. Naway, gabayan niyo po kami, basbasan niyo po kami, ingatan niyo po kami sa araw-araw. Naway, ilagay niyo po kami sa tamang daan, sa daan po ng kaligtasan. Naway, makauwi po ang bawat isa sa amin mamaya na ligtas, muli pong makabalik dito sa aming simbahan. Basbasan niyo rin po ang aming gawain mamaya para po sa amin, sa mga bata. Ito lang po hinihingi namin sa Panginoon Jesus. Maraming salamat po.